Itong San Miguel Beermen daw ay isa doon sa mga teams na nakikipag-usap ngayon dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil itong Phoenix, kung titignan ninyo yung lineup nila, maganda naman. Meron kang Balungay, Perkins, Richie Rivero, Tyler Tio, Evanelli. Masasama mo pa dyan si Bill Gosum. Pero hindi maganda yung nilalaro nila. At dahil dito yung magkakaroon na raw ito ng revamp. At ang San Miguel ay isa doon sa mga teams na nag-express ng interest na makuha yung ilang players na baka daw i-trade na nitong Fuel Masters. Kaya nga ngayon, aabangan natin kung sino-sino pa yung maa-acquire ng San Miguel. Dahil kung ikaw itong SMB, gusto mong siguraduhin na yung mga players na makukuha mo ay yung talagang magagamit. At kabilang na nga dyan ito si Kai Balungay. Alam natin na si Kai Balungay ay isa dito sa mga players na inaabangan ng San Miguel talaga. Dahil yung height nito ay pwedeng-pwede itong maging center, pwedeng power forward din. Baka ang ipalit ng San Miguel dito kay Balungay, straight up si Motaw Tua o baka naman si Andreas Kahilig at si Chris Miller. Si Balungay ay isa sa mga pinaka-in-demand na players ngayon dahil sa height at sa skills nito. Kaya nga itong San Miguel ay ready na raw na gumawa ng malaking offer. Ngayon, kung ikaw naman itong si Coach Leo Austria, syempre nakafocus ka dito sa Philippine Cup. Pero kung magkakaroon ka ng tiyansa na makuha itong si Kai Balungay, hindi nila syempre yan palalampasin. Ang kinakailangan lang gawin talaga nitong San Miguel ay gandahan yung offer at sigurado yung SMU MVP team ay papasok din dyan at magbibigay ng sarili nilang proposal, sabi nga nila. Kaya kung ikaw itong si Coach Leo Austria, as soon as possible, ay gawan mo na ng paraan nito. Ngayon, kung sakasakali nga na makuha ng San Miguel itong si Kai Balungay, aba ang laking bagay niyan, literally. Dahil syempre yan, magkakaroon sila ng isang center at isang power forward na pwedeng humalili kay Junmar Fajardo at gagaan din yung minuto na lalaroin ito. Kaya maganda yan para dito sa lineup ng San Miguel in the future. Samantala naman, itong Magnolia Hatchets daw ay baka mabenta na. Ayon dito sa latest post ni Snowband pa, baka daw itong Magnolia ay ibenta na. At magiging dalawa na lang ang teams ng SMC, San Miguel at Ginebra. Kaya nga itong Magnolia Hatchets sigurado na kapag yan ibinenta, well, sa tingin ko actually maraming fans ng Magnolia matutuwa dahil gusto nga nila ito mapunta sa isang independent team para naman mabawasan na yung monopoly ng SMC. At isa pa, sabi nga nila, obvious naman na pinapaboran talaga ng SMC itong si San Miguel at ang Ginebra. So, mas maganda nga na mapunta na dyan sa isang independent team itong Magnolia para naman maging patas yung pagtrato sa kanila. Yun nga lang, sa ngayon kasi medyo gumaganda na yung pagtrato ng SMC dito sa Magnolia ever since si LA Tenorio ang coach. So kung maging independent team ang Magnolia, mawawalan sila ng access dyan sa mga farm teams at mga benefits o perks ng pagiging miyembro ng SMC. Pero sa ngayon, sa tingin ko maaga pa yan dahil si Snow mismo sinabi sa post niya na baka 2028 pa itong mangyari kaya hindi natin masasabi kaagad-agad na aalis na Magnolia. Maraming pwedeng mangyari between now at yung 2028 kaya sa tingin ko, kinakailangan ng Magnolia fans mag-relax na lang. Hindi na nila kinakailangan siguro mag-worry na mabebenta ito dahil sa tingin ko, if ever mabenta nga yung Magnolia, matagal pa. So for now, ang importante sa Magnolia, makahanap ng solusyon dito sa mga naging injuries nila. Dahil nga nadali ng injury ito si Paul Lee at itong si Jerome Lastimosa doon sa game nila kontra ROS Bahrain. At yan kinakailangan na maayos as soon as possible dahil nga yung twice to beat advantage ng Magnolia baka mawala. Lalo na at syempre number 1 at number 2 na halos sigurado na itong San Miguel at Train or Shine. Plus umaarangkada Meralco, Converge at TNT. So yan dapat dyan mag-focus itong Magnolia Hotshots ngayon para ma-retain nila yung kanilang twice to beat. At kapag yan nawala, medyo mahirap sila makaabante.